Magandang umaga, narito na naman tayo sa ating channel at kumusta kayo mga kaibigan. Narito tayo upang magbigay ng kaunting reaksyon at magbigay ng kaunting payo sa ating mga kapwa defender, sa ating mga kapwa reactionist, sa ating mga kapwa YouTuber. Bilang isa pong YouTuber, narito po ako at ako'y may kaunting kaalaman about sa pagdidefense, about sa mga reaksyon, about sa mga bagay-bagay. At sabihin na natin na tayo ay isang sundalo. At sinasabi naman ng ilan na tayo ay sundalo ni Kuya Bal Santos Matubang. Okay, i-accept na natin bilang isang sundalo. Tayo po ay gumagalaw sa ating tahanan. Gumagalaw tayo sa bawat lugar na hindi tayo hinahawakan ng kahit na sino o kahit na sinong tao. Tayo ay nagko-comment o nagbibigay ng reaksyon dahil yun po ang ating nasa puso. Yun po ang ating nasa isip. Wala po tayong binabasang script, wala tayong binabasang papel, lumalabas po ng kusa sa ating bunganga. Ngayon, kung may nasabi akong mali or may pagmumura akong mali na nagawa at ako'y ibinas ng mga kapwa ko tao at ng mga kapwa ko vlogger, problema ko po yun. Hindi problema nung idinidefense ko. Yan po ang aking papaliwanag. Hindi po problema nung nasa taas na idinidepensa mo yung nanggaling sa bibig mo. Hindi porke na ipinagtatanggol mo ang tao na yon ay pananagutan ko ng tao na yon. Hindi. Hindi niya responsibilidad na ipagtanggol ka kung nagkamali ka naman sa bawat salita na lumabas sa iyong bunganga. Hindi ko sinasabing nagkamali ang bawat isa sa atin. Yun ay kung ikaw ay nagkamali at meron nang babasa sa'yo, panindigan mo bilang isang tao, bilang isang reactionist, bilang isang sundalo. Oh, ganito na lang. Bilang isang sundalo halimbawa, nasa sundalo tayo. Sige. Kasi yan ang word na sinasabi nyo bilang isang sundalo. Bilang isang sundalo at ang pinagtatanggol natin ay ang bansa. Ipinagtatanggol natin ay ang Pangulo. Ipinagtatanggol natin ay buong mamamayan. Ipinagtatanggol natin ang buong Pilipinas. Ngayon, ako po ay nagkaroon ng isa akong pagkakamali. Sino po ang kalaban ko? Yung mga taong ipinagtatanggol ko, yung mga taong ipinagtatanggol ko ang mismong makakalaban ko. At hindi po ako kukonsintihin ng mga taong nasa taas ko. Bagkus, uupakan ako at titirahin ako. Kahit pa ikaw ay sugatan, pilay, o ano paman. Basta't alam na nasa mali ka, mali at mali pa rin. Palagay na natin tama kayo sa inyong mga sinasabi at tama kayo sa lahat ng inyong mga pananaw sa buhay at dumating ang mga basher sa inyong buhay. Hindi kayo ipinagtanggol ng nasa taas kasi hindi naman nila obligasyong ipagtanggol. Ikaw, hindi ka nila obligasyon. Para sa akin lang. Ako ay isang reactionist at matagal na akong nagre-reaksyon. Hindi lang dito kay Kuya Bal, hindi lang kay Francis Leo Marcos, kung hindi mismo kay Pangulong Duterte. Pagkatapos kay Pangulong Duterte, nag-depend pa rin ako sa mga Marcos. Hindi nga lang ako kilala. Pero hindi ko ini-speak na ipapagtanggol ako ni Pangulong Duterte. Hindi ko ini-speak na ipagtatanggol ako ni Francis Leo Marcos. Hindi ko ini-speak na ipagtatanggol ako ni Kuya Bal Santos Matubang kasi nanggaling sa bunganga ko. Nanggaling sa bunganga ko. Ako ang may pagkakamali kung ako ay may nasabing mali. Kung hindi tama at hindi bias yung aking ibinigay na reaksyon, sa akin tumama. Sa akin tumama. Hindi sa'yo, nakalapit mo at kaibigan mo. Kung hindi sa'yo, ito ang ituro. Ito. Ngayon, kung nababas ka at nababas, at kung alam mo naman ang totoo at tunay na nangyayari, ipaglaban. Huwag kang ma-stress. Huwag mong isipin, balaging isipin mo nasa tama ka at alam mong tama yung iyong sinasabi. Pero kung ikaw ay mali, humingi ka ng sorry. Hindi mahirap magpakumbaba, hindi mahirap
magsabi ng pagkakamali. Pero kung ang iisipan natin ay laging tayo ay nasa mataas tayo at nasa rurok, at nawala tayong pagkakamali, hindi natin maiisip sa ating sarili na tayo ba ay nagkamali. Tingnan muna natin ang ating sarili. Nagkamali ba ako sa lahat ng mga sinabi ko? Nagkamali ba ako sa lahat ng aking pambabatikos? Nagkamali ba ako o nag-uber ba ako? Magtanong tayo sa ating mga kasama o mga kapwa natin depender. Kapatid, ako ba ay nagkamali dito? Nagkamali ba ako sa mga lahat ng sinasabi ko? Di ba? Hindi bilang isang pamilya, hindi bilang isang grupo, na ang problema ko ay problema ng lahat. Mali. Yung bang isang pamilya na broken heart yung iyong kapatid, nararamdaman mo pa rin yung sakit? Hindi masyado. Nakakaramdam ka ng lungkot pero hindi mo masyadong nararamdaman ng sakit. Ganun. Ang isang depender po na sinasabi ay kinakailangan totoo yan. I-balance mo yung iyong mga sasabihing pambabatikos, i-balance mo yung mga bagay-bagay na sasabihin mo para wala naman tayong mapiktuhan. Ngayon, ang gusto natin ay katahimikan at tayo ay pumunta doon sa kabilang parte ng kalaban, sa ibang parte ng kalaban. Ngayon, nakukuha yung ating loob, nananakaw ang ating kalooban. Nagiging 50-50 ang ating pangyayari. Merong humihila sa iyo dito, merong humihila sa iyo dito. Ikaw ang apektado. Kasi may stress ka. Magkakaroon ka ng stress. Kung ang kaibigan mo halimbawa ay nandito sa kabila, ikaw ay nandito, hinihila ka ng kaibigan mo rito, hinihila ka pa rito, may stress ka. Kasi ang palagay mo ay nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa, minahal ka ng maraming tao, at may mga tiwala sa iyo. Dahil isa kang professional na reactionist, kung ikaw man ay reactionist. Pero kung halimbawa ang mga katulad nito, mga bagay-bagay na mga sinasabi natin, na para matahimik ang lahat, palagay ko po hindi matatahimik. Kasi nga, ganito, may panibago na naman na nasabi tayo sa ating bunganga na hindi natin alam kung pagdating ng panahon. Diba? Kaya tayo, mga kapwa ko vlogger, isipin ninyo kung kayo ay depender, kung kayo ay reactionist. Para sa akin, hindi tayo pananagutan ni Kuya Bal Santos Matubang. Kasi wala tayong binabasang papel. Walang sinasabi si Kuya Bal Santos Matubang na ito ang sabihin mo sa live mo. Ito ang sabihin mo at murahin mo o pagalitan mo at ito ang upakan mo. Walang alam. Wala totaling alam. Bakit natin susundin yung mga taong nasa paligid ng ating idinidepinsang tao? Kung ang idinidipinsa lang natin ay yung isang tao na yun, doon lang tayo magbabase. Hindi natin pwedeng pagbasihan kung sino-sino yung nasa paligid niya. Hindi natin pwedeng pagbasi-basihan kung sino ang nasa kanang kamay niya. Wala. Pagbabasihan natin yung ating salita. Pagbabasihan natin yung opinion natin sa buhay. Ang pagbabasihan natin yung lumalabas sa ating bibig. Ako ay nandito hindi upang makipag-away sa inyo. Hindi ako narito upang ibas kayo. Sinasabihan ko lang kayo bilang isang depender na hindi lahat ng kilos nating mga depender ay alam ni Kuya Bal. Alam naman natin yan. Alam na natin yan. Kaya sana, kung gusto natin ng katahimikan at gusto natin talaga ng tahimik at ayaw na nating mag-depend o ayaw na nating mag-reaksyon kay Kuya Bal Santos Matubang para wala na pong gulo, huwag na tayo sa social media. Mag-usap-usap tayo sa Messenger, mag-usap tayo sa lahat, at yan po ang matagal ko nang sinasabi. Pero bakit ganito at ganito? Mayroong lumalabas at mayroong lumalabas ng mga bagay-bagay na hindi nararapat at kailangan pag-usapan man lang sa social media. Ano ang ating idinidepend? May idinidepend sa pa ba tayo? May inaalagaan pa ba tayong pangalan? Meron ba o wala na? Wala na po. Kung hindi nagpapadala na tayo sa emosyon, galit, kasi 50-50 na ang ating nararamdaman. 50-50 na ang ating nararamdaman.
Kapag ganyan po, nagpula-puti ka na, nagpula-puti na ang iyong pag-iisip, ikaw po ang masyadong apektado. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, mas magandang mag-focus kayo sa inyong sarili. Kung talagang wala na at ayaw na ninyo, go. Madaling kumalas, wala pong nagbabawal. Wala pong nagbabawal mga kapatid. Walang nagbabawal sa inyo na tayo ay umalis. Huwag na tayong magreaksyon. Wala pong nagbabawal. Kasi tayo ay dumating dito, hindi tayo kinilala. At ako po ay nagpapasalamat pa rin kay Kuya Bal Santos Matubang, kahit na sa ganon, na hindi man niya ako kilalang tao, ay nakilala niya ako. Or na-shout out ako. Yun po ay pinakamalaking appreciation na dumating sa buhay ko. At ipinagmamalaki ko na po yun. Ipinagmamalaki na po ako. At kung ako ay mapabilang sa mga sinasabing mga number 1 na yan, ako po ay kahit siguro makasuhan ng grabe, baka tanggapin ko. Bakit? Kasi nga, sa bunganga ko na ang galing ang lahat ng mga reaction video. Sa puso ko nang galing yung lahat ng mga sinasabi kong mga reaction. Sa puso ko, lahat nang galing ang mga sinabi ko about sa mga taong ito. Hindi sa puso ng viewers, hindi sa puso ng kapwa ko vlogger, hindi sa puso ng taong idinidepensa ko, hindi sa puso ko. Yan ang isipin nyo. Yan ang isipin nyo. Ako po, nagre-reaction video ako, itinatiming ko. Hindi po ako naninira ng kapwa ko tao, bagkos pinapangaralan ko na huwag mong gawin yan. Ito ba ang karapat dapat na maging isang huwaran? Yun ang lagi kong sinasabi. At ang pinagbabasihan ko sa aking mga bawat salita ay yung mga darating na henerasyon at darating na mga kabataan na makakapanood sa akin. Yun po ang iniingatan ko. Pwede akong magmura, pwede akong magalit, pwede akong magsabi ng kung ano-ano, pero hindi ko ginagawa. Kasi kung ako man ay wala na, mapapanood pa ng ibang kabataan na ganito pala kung manalita si Tito. Sinong sinaktan ko? Yung aking kapamilya, yung aking buong angkan. Kasi nga, pangit ang lumalabas sa bunganga ko noong mga panahon yun. Kaya ako sa ngayon, ito lang ang mga ginagawa kong pagre-reaction video. Kahit ako ay napipikon man o nagagalit man, hindi ko kayo mamurahin. Hindi ko kayo pagagalitan. O hindi ako magtataas ng boses para lang ipagtanggol ko ang sarili ko. Tinira ako ni Madam Lipstick. Tinira ako ni Shorba. Ngumiti ako. Ngumiti ako. Okay, personal lang tayo. Walang problema sa akin, Madam Lipstick. Walang problema sa akin, Madam Shorba. Wala. Kung personal lang tayo. Walang problema sa akin yan. Laban ko to. Hindi laban ni Kuya Bal. Kasi pinipersonal ako nila. Pipersonalin ko rin sila. Ganun lang. Pero kagandahan, si Madam Lipstick ay pinapanood ko na sa ngayon. At good vibes na ang kanyang YouTube channel. So, diba? Hindi ko tinira ng tinira ito si Madam Shorba ng about personal kasi hindi naman niya ako masyadong pinersonal. Hindi ko rin tinira ng about sa personal si Madam Lipstick kasi hindi ko naman alam ang kanilang buhay. Kaya ang sabi ko nga sa atin, mga kapatid, kung tayo ay magdidepensa, hugutin lang natin sa ating puso at sa ating isipan kung ano ang salitang lumalabas sa ating bunganga. At kung tayo ay mabas, kaya natin panindigan kasi po lumabas sa ating puso. Pero kung may magdidikta sa atin na ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin mo, hindi na natin kayang panagutan yan. At kung ikaw ay nagpi-50-50 sa lahat ng mga nangyayari o sa lahat ng bagay, please, ganito na lang ang isipin. Tumiwalag ka sa kabila, tumiwalag ka dito. Wala kang pariringgan. Kaibigan mo man, kamag-anak o kapatid, ipaglaban mo lang kung ano ang nasa puso mo. Ako po ay nandito bilang magpaalala sa mga kapwa ko defender, sa mga kapwa ko reactionist, at wala po akong tinutukoy na tao. Ito po ay pinaalala ko sa lahat ng makakapanood at sa mga manonood pa. Hanggang sa muli, maraming salamat and goodbye.